Alam niyo naman siguro na pag-uusapan natin yung pagtatanim ng kaso sa akin ni Lisa Smug. Sabi ni Rebecca Ugata, si attorney no case exactly. So ang pagtatanim sa akin ng kaso ni Lisa Smugs at ni Tuning Taberna o Taerna, kung saan po ay pinakita na natin sa inyo na sila ay nag-invento ng address. Maaring pinahalughog ni Lisa ang PSA. Diba? So, ang ating census, alam nyo dyan, sa Quezon City. So, gusto ko lang liwanagin na ang pinag-uusapan natin, yung sinumpaang kasinungalingan ni Taerna sa piskalya. Alright? Sa piskalya, kung ano-ano mga kasinungalingan na sinabi niya, at ito naman ay dahil naloko niya ang presiding judge based sa kanyang statement, kung totoo nga yung warrant of arrest. Kasi nga, mga palangga, hindi nga nakarating sa akin yung warrant of arrest kasi hindi naman talaga ako nakatira sa Pilipinas. Alright? So, unang-una, hindi ako nagtatago. Okay? Doon sa attorney Pulpol, di ba? Wala kang siguro wala kang kliyente. Di ba? You know what? Kasi itong attorney Pulpol na ito, Diyos ko po, parang kalalabas lang sa bilibid. Parang bangag pa eh. Okay? So, wala kang kaso, kaya pa YouTube ka na lang, di ba? Kasi ang isang bonggang-bonggang lawyer na maraming kliyente, walang panahon mag-YouTube niyan. Siguro once a week, twice a week, di ba? Rainy o 3 times a week. Pero nakikita ko tong abogadong Pulpol na ginagamit yung mukha ko. Syempre nga naman, pag ginamit mo ang Maharlika at ang mga clippings ng video ko, magbabiral ka talaga. Di ba? Kasi relevant si Maharlika at si Maharlika ang pinag-uusapan ng bayan pagdating sa issue ng politika. Okay, sagutin natin ang attorney Pulpol. Kasi ginuguyo kayo. Hindi porket abogado ay tama na lahat ang sinasabi. At hindi porket ako ay hindi lawyer, ay hindi ko na kaya mag-interpret ng batas. Sagutin natin ang si attorney Pulpol. Diba? Sabi sa akin ng mga palangga, kaibigan daw ni Tuning yon, si attorney Pulpol. Pero, ito ang sabi niya. Una sa kanyang intro, sabi niya, ang hirap daw sa mga vlogger, sabi niya, ako daw ay nagtuturo ng batas. Mali naman daw yung tinuturo ko. Makasuhan lang daw ako ng isang beses, expert na. Unang-una, mga palangga, kailan ba ako nagturo ng batas dito? Nag-may subject ba tayo dito na Law 101? Yun ang sinabi nitong attorney Pulpol na gustong sumakay sa aking alindog at napakabayas at gustong butasin ang batas. Sagutin kita, Pulpol. Ang sinasabi mo, ang hirap kay Maharlika o ang hirap kay Maharlika ay nakasuhan lang ng isang beses, okay, ay nagpaka-expert na. Actually, kung eksperto ako sa batas, ang tawag nyo sa akin, attorney Maharlika. Definitely, hindi ako eksperto sa batas kasi hindi ako abogado. So, ang ini-interpret ko dito, yung particular case, okay, na ayon kay Taerna, sa tulong ni Lisa Smugs, na ako ay kinasuhan sa Pilipinas, sa address na hindi ko naman address, na may kapangalan. Tapos sabi niya, hindi porket, sabi niya, magbasa ka lang ng isang probisyon ng batas. Yun na nga ay genius na daw. Mga ganon, di ba? Ang pinagsasabi kasi dito ni Attorney Pulpul, yung kino-complain na nasa Pilipinas. Alright? At nagtatago. Or even kahit tumakas. Pero, dapat actually, nag-consult tayo sa lawyer bago ako mag-vlog ng mga nakaraan. Lawyer from the Philippines na mas maraming kaso sa kanya at famous na lawyer. 3 lawyers ang kinonsult ko na sinasabi sa akin ng lawyer the reason why kaya ginawa ni Taerna, okay, na nag-invento siya ng peking address at sa tulong ni Lisa Smugs na hinalungkat nila at bawal yun na maghahalungkat ka sa PSA. Di ba? Ng mga address ng mga tao na pag naghahanap ka ng kapangalan, like yung si Eden Contreras na ipinapakita natin. So definitely, ayon sa magaling na abogado sa Pilipinas na napaka-busy nilang lahat at hindi sila nag-YouTube o nag-Facebook, sabi sa akin, Miss Maharlika, sinadya ni Taerna, ni Tuning Taberna Taerna, na mag-invento sila ng address o manghula, actually hindi manghula, maghalugog sila ng address na kapangalan mo
Kasi ang intention talaga nila para ma-issuehan ka ng warrant of arrest at hindi ka makasagot sa kaso na binabato sa'yo. Okay? Yan ang sabi sa akin ng lawyer. So, pumunta si Toning, una pumunta siya sa NBI, then nanumpa siya ng kanyang kasinungalingan sa fiscal, di ba, naalala ninyo? Then, pinadala nila yung subpoena dyan sa number 96, Dr. Sixto, na alam naman nila na hindi ako nakatira dyan. Kasi hindi naman ako tumakas. Kasi yung pagmumukha ko everyday nakikita ninyo. You know what I mean, mga kapalangga? So kailangan hindi kayo nagpapaniwala sa mga attorneying pulpul na porket sila ay nag-aral ng abogado ay magaling sila o kaya na nilang magsabi ng katotohanan. Dito sa vlog ko, Judge Maharlika, hindi tayo pwedeng magpanggap na attorney, but pwede tayong maging judge. Diba? Pwede kang mag-judge sa pageant. Dito, maging judge tayo kasi inoobserbaran natin, o ba, hinuhusgahan natin kung anong ginagawa ng mga judgmonyong ito, tama ba o mali. So, I can be called Judge Maharlika. Okay. Ang topic natin ngayon, Taberna versus Maharlika. Sino ang tama or may tama? Kuha nyo? Taberna versus Maharlika. Sino ang tama or may tama? Ayan. Parehas silang naghahanap ng hustisya. Parehas silang ang complainant ay si Taberna, Anthony Taberna. Ang respondent ay si Maharlika. Yan yung kanyang pangalan sa social media. Pero hindi ko nababanggitin ang kanyang tunay na pangalan. Hindi siya gumagamit ng tunay na pangalan. Doon siya kilala sa Maharlika. Anyway. So, matindi po yung isyong ito. Ayaw kong hindi ko itatake lahat ang isyo, lalo na ang merito ng kaso, kasi po yan ay nasa korte. Nire-respeto ko ang korte. Yan po yung aking laging pinangangalandakan noong araw pa. At inaral ko kasi yan . Ano ba ang jurisdiksyon at hanggang saan ba ang limitasyon ng media, ng social media, at ng mga tao or civilian na walang personality sa kaso? Inaral ko po yan. May limitasyon. Ang allowed lang na magbigay ng detalye ay ang korte, abogado kung kinakailangan, pero pag sumobra din ang abogado, kahit na ikaw ay may personalidad, ikaw yung abogado ng respondent o complainant, may limit din yan. Nagbabawalan ka ng judge pagka masyado kang maingay. So, kaya ayaw natin talakayin ang merito ng kaso. Ang sinasabi ko lang dito, yung batas. Yung parehas silang, sabihin natin, si Anthony Taberna at si Maharlika, parehas sila ngayon na biktima ng, parehas sila naghahanap ng hustisya. Si Anthony, ito po yung cybercrime law, cyber libel. Kaya dito rin masusubukan yung batas kung hanggang saan ito pwedeng i-apply. Ito ba ay hanggang Pilipinas lang o pwede ba itong lumabas ng bansa? Okay, kaya kayo mga Pilipino sa abroad o hindi man kayo Pilipino, kayo American citizen, Canadian citizen, ano mang lahi. Kaya dapat alam nyo yung batas dito sa Pilipinas. Ito kasi ay may tuturing kung magandang president. Pag nanalo si Anthony Taberna, president yan. Pag nanalo si Maharlika, president din yan. Ibig sabihin, masusubukan natin ang jurisdiksyon ng batas. Hanggang saan ba ang Philippine law? Especially ang cyber libel. Yan, no? Para malinaw. Si Anthony Taberna ay nag-file ng kaso, nagreklamo sa NBI, laban kay Maharlika. Dahil sa di umano'y mga banat ni Maharlika, nadama yung pamilya, nadama yung anak. Alam naman natin, public knowledge naman. Dalawa lang yata yung anak ni Anthony Taberna. Yung isa ay may sakit, nagpagamot sa Singapore. So, nadama yung anak. Ay wala naman kung ama or magulang na hindi pagtatanggol ang anak kapag dinamay na. Alam nyo, magbugbuga na sila ng mga akusasyon. Silang dalawa lang, Taberna, Maharlika, Maharlika, Taberna. Okay yun . Pero pag dinamay mo yung anak, ibang usapan yun. Isang aral yun. Kasi personal yun . Pag dinamay mo yung anak, personal na. Pagka personal ang atake, away na yan. Mayroon ng accountability.